Mga kaibigan, likas sa atin ang magmahal, tumulong at magbigay ng ating sarili sa mga taong mahalaga sa atin. Maganda ang maging mapagbigay, pero may isang katotohanan na dapat mong malaman. Hindi lahat ay karapat-dapat na tanggapin ang iyong pinakamahalagang yaman. Kapag ibinigay mo ang mga bagay na ito sa maling tao, mauubos ka, masasaktan ka, at mawawalan ka ng halaga. Kaya ngayon, pag-usapan natin ano ang mga bagay na hindi mo dapat kailanman ipamigay o ibigay kahit kanino man. Number 1. Ang iyong halaga at dignidad. Huwag mong ibigay sa sino man ang kapangyarihang iparamdam sa iyo na wala kang kwenta. Huwag mong babaan ang iyong sarili para lang tanggapin ka o mahalin ng iba. Ang iyong dignidad ay regalo ng Diyos. Hindi ito dapat isinusuko kapalit ng atensyon o pagpapahalaga ng tao. Gaya ng sinasabi sa Salmo, chapter 139, verse 14. Kamangha-mangha ang pagkakalikha sa akin. Tandaan, kung kailangan mong baguhin ang buong pagkatao mo para magustuhan ka nila, sila ang hindi karapat-dapat sa iyo. Number 2. Ang kapayapaan ng iyong isip. May mga tao o sitwasyon na pilit kukunin ang iyong katahimikan sa pamamagitan ng gulo, chismis o negativity. Huwag mong hayaang nakawin nila ang iyong kapanatagan. Ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pakikipag-away o pagpapaliwanag sa taong ayaw makinig. Ipaubaya mo sa Diyos ang lahat at ingatan ang iyong puso. Sabi sa Pilipos chapter 4 verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip. Number 3. Ang iyong mga pangarap at hangarin. Huwag mong ibigay sa mga taong puno ng pagdududa ang karapatang diktahan ang iyong kinabukasan. Maririnig mo ang hindi mo kaya o sayang lang ang oras mo. Huwag mong hayaang nakawin nila ang iyong pangarap. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng iyong kakayahan. Ang iyong pangarap ay bahagi ng plano niya. Panindigan mo ito, huwag isuko. Number 4. Ang iyong respeto sa sarili. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo dapat hayaan na apihin, insultuhin o abusuhin kanila. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagpapayag na saktan ka ng paulit-ulit. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto. Kapag ibinigay mo ang iyong respeto, kapalit ng pagtitiis, unti-unti kang mawawala. Number 5. Ang iyong pananampalataya sa Diyos. Huwag mong ipagpalit ang iyong tiwala at ugnayan sa Panginoon para lang sa pabor ng tao, para yumaman o para sumunod sa takbo ng mundo. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lahat. Siya ang dapat manatiling pinakamahalaga sa iyong puso, higit sa sinuman. Number 6. Ang iyong kaligayahan.
Huwag mong gawing responsibilidad ng iba ang pagpapasaya sa iyo. Kapag ibinigay mo sa kanila ang susi ng iyong saya, hawak nila ang iyong damdamin. Kapag nawala sila, mawawala rin ang lahat. Ang tunay na ligaya ay nagmumula sa loob at sa Diyos. Ikaw ang may hawak nito. Number 7. Ang iyong puso sa maling tao. Magbigay ka ng pagmamahal, pero huwag mong ibigay ang buong sarili mo sa taong hindi marunong magpalaga at mag-ingat sa iyo. Ang pagmamahal ay dapat iginaganti ng pagmamahal, hindi ng pananamantala. Mga kapatid, matutong maglagay ng hangganan o boundaries. Ang pagiging mapagbigay ay kabutihan, pero ang pag-ubos ng sarili sa maling paraan ay kasayangan. Ingatan mo ang iyong sarili, dahil ikaw ay mahalaga sa mata ng Diyos. Gamitin mo ang iyong halaga, kapayapaan at lakas para luwalhatiin siya at maging pagpapala sa tamang mga tao. Tandaan, ang tunay na lakas ay ang pag-alam kung ano ang dapat ingatan at kanino dapat magtiwala. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po kaming pahalagahan ang aming sarili ayon sa iyong hangarin. Tulungan mo kaming maging matalino sa pagbibigay at matapang na protektahan ang aming puso at dignidad. Amen.